Hey guys, what's up? Ako si Flong para sa Usapang Kawal. Ito yung unang episode natin at pag-uusapan muna natin ay tungkol sa kung paano tayo makapasok sa military service, lalong-lalo na yung pagiging enlisted personnel natin. Ano nga ba yung mga requirements na dapat nating makumpleto para tayo ay mapabilang sa hukbong katiyan ng Pilipinas. Alam nyo guys, maraming nag-a-apply ano? Kaya lang ang problema, hindi nila alam, no? Yung mapapamali sila minsan sa process kasi ibang-iba naman na. Hindi na siya katulad nung una na kailangan na pang pumila, pumunta sa division ng napakatagal, magtanong kung kailan yung schedule. These days guys, ibang-iba na. So nakasabay na yung ating hukbong katihan dahil online na rin, no? Yung unang process ng application natin. Katulad na lamang kung kukuha ka ng schedule, yan ay nakapost na sa internet. Kung gusto mo magpa-schedule for exam, mayroon na rin siyang link, no? Na pwede nating i-click, pwede na tayo magpa-register para makapag-take ng exam. Unlike nung panahon namin na talagang pupunta kami sa division, dala-dala namin araw-araw yung folders namin. This time guys, nakapost na rin dyan kung ano yung mga requirements na kailangan nating i-prepare. Katulad na lamang na dapat ikaw ay 18 to 26 years old. Ibig sabihin, dapat 26 ka bago sumapit yung araw ng oath-taking. Dahil kung 27 ka na, hindi ka na po pwede. Pero merong mga instances na tinatanggap yung 27 or beyond kasi nga sila ay subject for special enlistment, no? So yung special enlistment, pag-usapan natin yan sa mga susunod na araw. Pero this time, pag-usapan man natin yung regular na recruitment. Pangalawa, dapat ikaw ay 72 units sa college or graduate ng senior high school or meron ka dapat tech-voc, no? O nakapag-test na ka kasi kailangan talaga natin yon sa Philippine Army or hindi lang sa Philippine Army, pati sa buong AFP. Pangatlo pala, ikaw ay dapat walang pending case sa kahit saang korte. Ikaw ay walang civil liability, ibig sabihin single ka, wala kang anak. Tapos, ikaw ay dapat pumasa sa tinatawag natin na Armed Forces of the Philippines Aptitude Test or yung AFSAT na tinatawag natin. Service Aptitude Test na tinatawag. Okay, tapos ikaw ay dapat din makapasa sa medical dahil ito ay rigid training. Hindi pwede dyan yung meron kang sakit sa puso, meron kang bali, dati kang naoperahan, dumaan ka na sa heart bypass, hindi po pwede yon. Pangalawa, ikaw dapat ay mentally fit, no? Ibig sabihin, pag sinabi natin mentally fit ka, ikaw ay pumasa sa neuro at saka psychiatric exam. Now, hindi ka pwedeng pumasok nang hindi ka pumasa sa psychiatric or neuro exam kasi nga, pupuntahan mo yan na rigid and dirty training. No? Pag sinabi nating dirty, hindi naman yung dirty na madumi, no? Ang ibig sabihin yan is yung talagang lulusong ka sa kung saan wherein bahagi talaga siya ng training bilang paghahanda, no? So dito kasi sa Philippine Army, kaya kailangan ganun kataas yung requirements niya kasi ika-calibrate ka nila from boy into a man, sabi nga nila. Okay? So para doon sa ibang mga requirements, pwede nating bisahin ng Army Recruitment Office. Yung link is ilalagay ko dyan sa baba para mabasa nyo, no? Pwede nyong balik-balikan. And then may mga contact number sila dyan, pwede kayong mag-enquire. Okay, so yun lang. So kung meron pa na katanungan, PM nyo lang ako or DM me. Thank you.